Nako, heto na po mga karibin natin. Malaking pasabog, big good news, bumaliktad lahat. Palasyo Kudita Marcos, Tobichanco, sinapubliko na, uupo si Sara. Abayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. At unahin na po natin to mga kababayan. Pag-usapan po natin itong pagka-aresto ng gobyernong ito dito po kay Sir Jay Sonsa. At hindi lang po si Sir Jay Sonsa mga kababayan ang na-aresto. Meron pa pong isa mga kababayan na kritiko ng gobyernong ito. Pero eto muna. Sabi po dito ni NBI Director Melvin Matibag, kinumpirmang not bailable ang kaso na nakasaad sa warrant of arrest ni Jay Sonsa. Sabi po niya dito, from my point of view, as a lawyer, kailangan na may mga krimen na hindi bailable at may mga krimen dapat bailable. Liliwanagin natin yan sa korte. Ayan mga kababayan, liliwanagin sa korte. Akala ko ba attorney ka? Diba? Supposed to be, dapat alam mo ang batas. Kung ito ba, yung kaso ba ay bailable o not bailable. So ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Hector Galesia, gawang rekto ata yung warrant. Aray ko po Ang bagong Tory ni Bangag, yan mga kababayan, si Matibag. Yan ang bagong Pilipinas. Ask ko lang po, bakit po not bailable? Nakapatay po ba siya? Ayan ito pong si Sir Jay Sonsa, kritiko po ito ng gobyerno, Nagsasabi po siya ng mga magagandang ginagawa ng gobyerno. At not bailable ang hindi po pwedeng magpiyansa. Dahil po sa kritiko ng gobyerno. Pero mga kababayan, yung mga nagnakaw, yung mga nagnakaw sa flood control, mga karibin natin, nung una, freeze muna nila yung mga assets para magmukha namang makasalanan. Pero, hindi pa nga umaabot ng isang taon, months nga lang yata mga kababayan, ay in-unfreeze na nila yung mga assets, mga karibin natin, na mga hinayupak na mga involved sa flood control. So, malaya na mga karibin natin. At pwede na nilang gamitin yung mga ninakaw nila. Pero po itong si Sir Jay Sonsa, hindi po nagnakaw. Hindi po opisyal ng gobyerno na nagnakaw sa kaban ng bayan. Not bailable. O kaya nga napapatanong dito yung ating mga kababayan. Ask ko lang po, sabi ni Pauline, ask ko lang po, bakit po not bailable? Nakapatay po ba siya? Oo nga mga kababayan. Kung yung mga nakakagurgur mga kababayan ay nakakapagpiyansa at nakakalaya, eto pa kayang walang ginawa mga kababayan kundi ang maging kritiko lang ng administrasyong ito. Grabe naman ito, ang tindi Sabi po dito ni Christopher, bailable yan, kumampi ka noon, bailable yan kung nanindigan ka sa tama ngayon. Ganon, ngayon ang proseso ng batas sa Pilipinas, bend the law. Ayan. Tapos hintayin pa ang korte, makulong muna. Ayun pong sabi ni Marifel. Ayan. Sabi naman po dito ni Willard, iba noon at iba ngayon. Sa panahon ngayon, lahat ng pinipitik umaaray. Noon, lahat ng pinipitik deadma lang. Dahil mababa ang pag-unawa. Nung panahon po ni mali itong sinasabi dito ni Willard. Sabi niya yung pinipitik daw noon, ngayon umaaray. Mali. Ngayon lang talaga may pumipitik sa mga kritiko. Dahil nung panahon po ni former President Duterte, hindi naman pinipitik Nung walang pinipitik noon, malaya po silang makapag-criticize sa administrasyon. Pero ngayon mga kababayan, mahirap na. Makukulong kapag ikaw ay nagsalita against the government, mga karibin natin,
Eto po yung isa pang sinasabi ko na hindi lang po si Jason sa ang kinasuhan mga kabayan, inaresto. Ha? Sabi po dito mga kabayan sa balita, Pasay Court orders arrest of Jay Sonsa Celes over alleged fake news on PBBM Health. Maging si Ka Eric mga kabayan ay inaresto din mga kabayan. Sa pagpapakalat daw ng fake news about PBBM Health. Ano ba? Sila naman ang nagsabi na may sakit ang Pangulo ng diverculitis, di ba? Tapos ngayon, i-fake news nila ang tao. So, eto napansin niyo po ba, mga kababayan, pag sila po ang nagpapakalat ng fake news, dead malang. Pero pag mga kalaban sa politika ang nagsasabi ng katotohanan patungkol sa kanila, fake news agad. Mapapa-PI ka talaga mga kababayan, gaya nga ang sabi dito, no? Ni Sir E.B. Hugalbot, PI, si BBM, Claire at John Vic naka-fake news din, pero okay lang. Ang mga nagnakaw ng mali-malitang pera sa kaban ng bayan, wala lang. Buti na lang matino pa ang Korte Suprema at pinansin ang petisyon para magpa-hair follicle drug test si Bangag. Ayan. Totoo naman, di ba, mga kababayan? Pagdating po sa kanila, kahit magpakalat po sila ng maling impormasyon, walang nagsasabing fake news. Bakit? Anong nangyayari sa ating mga mainstream media? Dapat tinatanong nyo rin yan Diba? Na fake news din ba kayo dahil maling impormasyon ang pinakakalat ninyo? Pwede ba kayong kasuhan at non-bailable mga kababayan? Diba? Para patas mga karubin natin. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Che Rivera, they planted the sickness and when the people started calling out his physical appearance, then they came out very lively. Tanim issue, budol lagi. Ayan. Sabi po dito, the design is very martial law. Huwag naman sana kasi talagang hindi na siguro maulit ang martial law mga kababayan kasi alam na po ng taong bayan kung ano po ang kahinanat na niyan Sabi po dito ni Diaz, puro na lang kaso Marcos admin ang mga kumakalaban sa gobyerno pero mga salarin ng flood control pati mastermind malayang malaya yung isa tumatambling pa. Ay siguro kung nangurakot tong dalawang na to, wala tong kaso ngayon. Oo nga mga correct. Nice observation po Diaz, no? Sa panahon po kasi ngayon, no, kapag ikaw ay nagnakaw, malaya ka. Kapag naman ikaw ay straight lang, no, makukulong ka. No? Pag magsabi ka ng totohanan, makukulong ka. Nako. Sabi naman po dito ni Gabriel, BBM fake news, din bakit hindi hulihin? Oo nga. At wag magkaroon ng bail. Diba? Hindi na dapat mag-bail pa. Kasi mas malala yun no? Sabi po dito, wow, nauna pa sa mga nambulsa ng Ghost Flood Control Project. Totoo. Nauna pa pong makasuhan at makulong ang dalawang ito kaysa po sa mga totoong salarin sa pang-aabuso sa kaban ng bayan. Nako po. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video pasok. Ito po maganda tong pag-uusapan nating susunod. Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na. Itong Malacanang iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Yan po ang mga pag-uusapan natin at marami pa po. So sana mapanood nyo itong vlog na ito sa simula't simula hanggang sa matapos. Huwag pong kakalimutan napaka-importante ng pagla-like ninyo dito sa vlog na ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung
kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Tingin nila ma-avenge nila iba eh. Pero si Sarah, sa tingin nila, hindi niya ma-avenge. Kahit, maging totoo tayo, kayo pa, paano pa kayo mag-isip? Sa tingin niyo ba, ma-avenge si Sarah o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo, maaareglo si Sarah o hindi? Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maaareglo si Sarah. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sarah. Mas mahigpit. In short. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sarah. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sarah. Dahil areglo si Sarah. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita niyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sarah walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sarah, ang daming makukulong na politiko. Kaya yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw ni kahit sino na lang wag si Sarah. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sarah, hindi. Legit po yan. Tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung tanong na yan? Hindi ko alam kung sinong tanong Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sarah etong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. Di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas tong... Dapat siguro mga kababayan, tanungin rin yung reporter. No? Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Yung naaareglong presidente? Or yung presidenteng may kamay na bakal at may prinsipyo, may malasakit sa taong bayan. Di ba? Kasi kapag sinagot niya nga, sige, yung naaareglo na lang, ay malamang na malitahan yan mga kababayan. Diba? Itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko. Ang unang papasok sa tanong mo, di ba dapat, paano kaya masisiguro ni Sarah na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun di ba? Hindi. Parang, yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sarah Di ba? Parang doon nakapanig aking opinion lang naman yan, Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun Kahit kayo naman, may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao. Si Sarah ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo. Si Sarah ba pwedeng areglohin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo. Pero ito matindi dito. Etong nagsisiwalat na ito,
kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos, itambaluslos sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle itong si Chanco. Kaya mas kapani-paniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma tumanggap ng pera na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi niyo po ito. So yan mga kababayan, palapit na po ang 2028 at baka, di ba, magkaroon po tayo ng, hindi baka talaga magkakaroon po tayo ng presidente. Bagong presidente mga kababayan. Pero ang tanong, mga karbi natin, ano po ba talaga ang gusto ninyong presidente? Gaya nga po ng sabi ko kanina, gusto nyo po ba ng naaareglong presidente o gusto nyo yung presidenteng may prinsipyo? Ha? Yung hindi naaareglo ng kahit na sino man mga kababayan. Siguro ko itong areglo system, may sistema kasi tayo mga kababayan sa Pilipinas, 'di ba, naareglo. Even sa korte sa mga korte, 'di ba? Sa mga labanan ng mga abogado. Sa mga legal fights, war, 'di ba? Mayroon pong tinatawag na areglo. And areglo is part of the system. Ngayon, ang pag-asa na lang po natin dito kung ang presidente po natin ay hindi po naaareglo. Kasi puro po areglo ang mangyari, bagsak ang Pilipinas. No? Puro utang ang Pilipinas kasi puro nga areglo No? Siyempre, part ng pag-areglo, pera po yan. May pera pong involved pag nag-aareglo yan, mga kaubayan. But there is a condition of arraignment, mga karbi natin. So, it's better na magkaroon po tayo ng presidenteng hindi naareglo para magkaalaman na mga kababayan tulad po ng ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.